Pakinggan po ninyo itong emergency ipinapaabot ng ating kaibigan mga idol. Babala ng ating kaibigan, kailangan po natin bigyan po ng pansin. Nagtanim tayo ng niyog, biglang sumulpot si kaibigan dito. Kapag ito po ang sitwasyon po sa paghabol ng ating kaibigan, napaka-importante po itong ihahatid po niya na impormasyon. Kaya kayo na lang bahala maghusga mga idol kung ano ang mapapakinggan natin ngayon ninyo. Patay na. Ito ang nakikita po ninyo ngayon kaibigan. Ano po ba ang mangyayari kung magpapatuloy itong kaguluhan? Guys, sabi ng ating kaibigan ngayon, lahat po ng mga makapanood dito sa atin, nagbabala si Linyo. Kailangan talaga mga idol na ready tayo sa posibleng mangyayari. Kasi ang gulo ngayon sa ibang bansa, no, nag-umpisa ang digmaan. Posibleng darating ang panahon na ang Pilipinas na naman po ang makasagupa. Kaya dapat po talaga napaghandaan natin. Dapat mag-imbak tayo ng mga kinakailanganin po natin sa bahay, pagkain, magtanim po ng mga tawag sa modern mga lagot mo. Nag-alala sa kaibigan mga idol. Grabe po. Hindi lang daw the big one ang ating paghandaan ngayon. Masamang sign po ang pumasok sa kanilang kaharian. Talagang kinikilabutan tayo mga idol. Kahit nasa sakahan tayo, hindi tayo pwedeng ipagliban ang impormasyon. Napakahalaga po ito. Maghanda po ang lahat, lalo na yung mga OFW nating mga kababayan po doon sa ibang bansa, no? Kailangan po ay manalangin po lagi kayo. Grabe oh. Salamat Linyo. Guys, babala ni kaibigan ha. Paghandaan natin ang giyera, no? Digmaan. Takot na takot si kaibigan na mangyari sa Pilipinas dahil nakakaawa po talaga ang mga inosente dito. Kasi walang hinanda po ang government sa mga lugar na dapat, tulad po sa Manila. Kawawa, nag-alala si kaibigan. Mayroon pa siyang nakita na grabe, malalakas na paglindol, pagyanig, napakaraming sakuna, may mga sakit pa. Ito ngayon ang nakukuha ng ating kaibigan ng mga impormasyon mga idol. Hindi lang yung mga lindol ang ating binabantayan mga idol, hindi lang yan. At bantayan natin yung lindol, hindi lang yan, marami pa, lalo na yung kaguluhan dito sa Pilipinas. Totoo, nagpapatayan nga yung kapwa natin Pilipino. Kaya tandaan ninyo mga idol, sa lahat po ng makapakinig sa ating video, sa mga ipinapaabot ng ating kaibigan, mag-ingat lang po tayong lahat. Kanya-kanya man po tayo ng paniniwala. Alam naman po natin na hindi po madaling paniwalaan ang mga ganitong klaseng elemento. Kung may tutubang elemento na makipagkaibigan sa tao, diba? Hindi po daw si kaibigan namimilit. Alam po ba niyo mga idol, pinuntahan lang niya tayo dito kahit may trabaho tayo. Ito yung niyog tinanim natin para lang mailigtas po ang marami. Guys, paghandaan natin po ang mga sunod-sunod na mga kalamidad at kaguluhan, lalo na yung mga sakit, mga virus. Grabe, ito na siguro ang tamang panahon na magbagong buhay na tayong lahat mga idol. Nababahala tayo. O, sabi ng ating kaibigan, ito swerte ka. At swerte ang nakinig. Kung nakapagtanim na sila at nakapagpagawa ng kubo sa mga lugar na kung saan ito ay pwedeng takbuhan na safety kung mangyayari man ang digmaan.
Sa syudad talaga uuna ang kapahamakan. Napakaswerte ang mga tao ngayon kung nagkakaroon man ng paniniwala sa mga babala, no, ng mga kaibigan natin. Kung nakatanim kayo ng mga pagkain na aabot ng 3 years before mamunga, before makuha ang mga laman, napakaswerte. Okay lang yun kaibigan, salamat sa mga ipinapaabot guys, yun lang po, no. Si kaibigan nagpaabot ngayon, nahinto yung pagtanim natin. Kaya pasalamat tayo mga idol dahil si kaibigan ay napakabuting elemento. Ito po yung mahirap mga idol kapag magsasaka ka. Kahit anong sakit, tinamaan ng dikabra, bara dikabra, barita. Grabe, sobrang tigas yung lupa. Kaya maraming salamat sa inyo mga idol. Mag-ingat na lang po tayong lahat. Hindi tayo magtatagal dito. Parang balikan ko na lang ito mamaya. Medyo mainit pa, alas 2 pa ng hapon. Kaya salamat kaibigan. Mag-ingat po tayong lahat guys.